Purihin ang Diyos, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon at sa lahat po ng mga nag-register sa atin pong online school ng Grace Academy. Congratulations po sa inyong lahat at tunay na naniniwala po ako na ang pag-aaral na ito ng salita ng Panginoon ay magiging mabunga at tunay na mag-atid sa atin ng ibayo pang mga pagpapala. So ang atin pong aklat na pinag-aaralan po ngayon ay ang aklat ng Epeso. At katulad po ng aking pinasimulan noon pong nakaraang Merkules, dahil ang atin pong pag-aaral ay MWF, every 9 a.m. in the morning. At pinasimulan po natin ang pag-aaral na ito sa isang statement na ang sulat po ni Apostol Pablo sa Iglesia ng Epeso ay punong-puno ng mga kamanghamanghang kapahayagan patungkol sa buhay natin bilang mga mananampalataya o mga taong nakipag-isa sa ating Panginoong Hesus. So last Wednesday, we cover Ephesians chapter 1 up to verse 4. So ngayon po ay pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral doon po sa huling bahagi ng chapter 4, mga kapatid, or verse 4. At dito ay makikita po natin yun pong sinabi ni Apostol Pablo doon sa Epeso kapitulo 1, versikulo 4, na ang sabi niya po rito, according as He has chosen us in Him before the foundation of the world. And take note of the last part, that we should be holy and without blame before Him in love. So none of us really can claim that we are without blame in the sight of man, because man looks on the outward appearance. Yan o makikita natin in 1 Samuel chapter 16 in verse 7, na ang tao po talaga ay nakatingin sa panlabas. Kaya tayo po mismo sa ating sarili, kung titignan po natin ang mga sarili po natin, ay tila bagang hindi natin pwedeng sabihin that we are without blame, walang kapintasan, mga kapatid. However, makikita po natin na ang Diyos ay iba. Ang kanya pong pagtingin po sa atin. If man look on the outward appearance, God look at our born-again spirits, mga kapatid. Ang tinitignan ng Panginoon ay yun pong ating mga espiritu, na kung saan ito po yung ipinanganak sa Diyos. Ito po yung tumanggap ng katwiran at kabanalan ng ating Diyos mismo, mga kapatid. Kaya kapag tayo po ay titignan ng Panginoon, ang makikita niya po talaga sa atin ay tayo po ay without blame, mga kapatid. Wala po tayong kapintasan at tayo po ay talagang matuwid at banal sa kanyang harapan. Hallelujah! Sabi nga po ng isang nabasa ko na ibinagbigay po siya ng halimbawa patungkol po sa katotohanan ito, ay ganito po ang kanyang sinabi. If you look through a red glass, everything becomes red. Pagka ikaw daw ay tumingin sa isang baso na kulay pula, anumang ilagay mo doon ay kulay pula ang iyong makikita. Now, ganun din po ang Diyos. When God looks at us through Christ, then everything in our lives becomes like Jesus. Kaya nga even the Apostle John ay kanya pong sinabi that as He is, so are we in this world. Take note of that. Not in heaven, but in this world. Meaning, in our born-again spirit, we are truly like Jesus, mga kapatid. At doon tayo tinitignan ng Diyos. Kaya ang sabi niya dito sa Ephesians chapter 4, hallelujah, sa kanyang paningin po o pagtingin sa atin, we are holy and without blame in His sight, mga kapatid. Hallelujah. At ang tinutukoy niya po roon na banal at walang kapintasan ay yun pong ating mga espiritu na ipinanganak sa Diyos. Yun po yung tumanggap ng buhay ng Diyos. Yun po yung tumanggap ng kabanalan at katwiran ng Diyos mismo, mga kapatid. Hallelujah!
So we are holy and without blame before Him because of His love expressed through Jesus Christ. So meaning, kaya po tayo pala ay naging ganon sa harapan ng Diyos o ganon tinitignan ng Diyos ay dahil po sa kanyang pagmamahal sa atin na nahayag sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat tunay po mga kapatid, hallelujah, na ang batayan ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi po yung mga kaganapan na nangyayari po sa ating mga buhay, kundi po yung ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Yun lang po ang tamang sukatan ng pagmamahal ng Diyos sa atin mga kapatid. Kaya nga ang sabi ni Apostol Juan, greater love has no man than this, that He laid down His life for His friends, mga kapatid. So yun po ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah! Sa kanyang sobrang pagmamahal sa atin, buhay niya ang kanyang inalay, mga kapatid. Kaya sa pamamagitan po ng pag-aalay na yun ng Panginoon, tayo ng kanyang buhay, tayo po ay naging banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Ama sa Langit because He sees us in Christ. Take note of that. Tinitignan niya tayo sa punto de vista ng ating Panginoong Hesukristo. And so now, we will now continue in Ephesians chapter 1 in verse 5. So katulad po ng akin pong ipinangako sa inyo, ang pag-aaral na ito ay verse by verse po ang ating gagawing pag-aaral upang talagang manamnam natin yun pong yaman, yun pong lalim at yun pong kagandahan ng kapahayagan ng Diyos patungkol sa buhay natin sa ating Panginoong Hesukristo. So dito, ano naman po mababasa natin in Ephesians chapter 1 verse 5. Sabi po rito, having predestined us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Take note of that, mga kapatid. And in this verse, gusto ko pong bigyan ng kahulugan yun pong word na adoption. Hallelujah. Yung word po rito na adoption was a term used only by the Apostle Paul in Scripture. And it found its roots in Roman culture rather than Jewish, mga kapatid. So meaning, nung ginamit ni Apostol Pablo yung word na adoption sa talatang ito, hindi niya ito kinuha sa konteksto ng kultura ng mga Hudyo, kundi sa kultura ng mga Romano. Because remember, na at that time, Ephesus is under the Roman control, mga kapatid. It is just one of the province of Rome, mga kapatid. So makikita ho natin, ano ba ang makikita nating kaunawaan patungkol po sa kultura ng mga Romano when it comes to adoption, mga kapatid. So in adoption, old family ties were severed, and the new father became full owner of the child with all legal rights. So meaning, sa kultura ng mga Romano, once na ikaw ay inadopt ng isang pamilya, lahat ng iyong ugnayan doon sa iyong nakaraang pamilya ay nalalagot lahat yon. Napuputol na lahat yon. At ikaw ngayon ay nagiging bahagi ng pamilya na umampon sa iyo, na kung saan lahat ng mga legal na karapatan ay iyong tatanggapin. It's like, maging doon po sa Roma, maging ang isang alipin, hallelujah, kapag siya ay inadopt ng isang Roman citizen, ay nagkakaroon siya ng katatayuan bilang isang tunay na membro ng pamilya na nag-adapt sa kanya, na kung saan ay kasama doon lahat po yung mga legal na karapatan at mga benepisyo bilang membro ng pamilya na yon. Kaya dito po sa paggamit na ito ni Apostol Pablo ng word na ito na adoption, makikita ho natin that through adoption also, we believers
tayo naman po ngayon bilang mga mananampalataya now have had all ties severed from our old master, and that is the devil. Because remember that before, hallelujah, tayo po ay mga anak ng dyablo, mga kapatid. We belong to the kingdom of darkness and we are under the control of Satan, mga kapatid. Kaya nga even Jesus himself, sabi niya po doon sa mga tao na hindi po naniniwala at nananampalataya sa kanya, ang sabi niya ay ganito, you are of your father, the devil. So admit it or not, mga kapatid, nung tayo ay wala pa sa ating Panginoong Hesus, tayo po ay kontrolado ng dyablo. Kabilang tayo doon sa pamilya ng dyablo, mga kapatid. Pero nung tayo inadapt ng ating Panginoon, lahat ng ugnayan natin kay Satanas ay nalagot na po yun. We have been translated from the kingdom of darkness into the kingdom of the Son of His love, mga kapatid. Hallelujah! At tayo po ngayon, bilang mga inadapt ng Diyos sa kanyang pamilya, ay mayroong karapatan sa lahat ng pag-aari na mayroon ng Diyos. That's why even the Apostle Paul said that we are now joint heirs with the Lord Jesus Christ. Hallelujah! Kasama na tayo ngayon na tagapagmana ng ating Panginoong Hesus. Meaning, whatever belongs to Jesus belongs to you now. And I like the passage in Hebrews chapter 2 wherein Jesus himself is not ashamed. Sabi po rito. Sabi po doon, Jesus himself is not ashamed to call us His brethren, mga kapatid. Kasi nga, when we were adopted by God into His family through our Lord Jesus Christ, tayo po ay naging tunay na mga anak ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Na kung saan, tayo po ay binigyan ng karapatan na maging tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ng ating Panginoong Hesukristo. Wow! Purihin po ang Panginoon sa katotohanan na yan, mga kapatid. Hallelujah! And so makikita ho natin, it was the good pleasure of our Father's will for us to become adopted sons. We are wanted and accepted by our Father. And it was His joy for us to become part of the family. Wow! So talagang yun pala yung talagang kagustuhan ng Diyos. Yung tayo po ay makabahagi or makasama doon sa kanyang pamilya. Ito ay isang kagalakan para sa kanya. That you and I who responded to the call of salvation, hallelujah, ay maging bahagi na ngayon ng pamilya ng Diyos. That's why today, we do not call God simply as our God. God now is our Father and we are His children, mga kapatid. Praise God for that. So now let's go to verse 6. Ang sabi po doon sa Ephesians chapter 1 verse 6, mga kapatid, hallelujah, ay ganito, to the praise of the glory of His grace, wherein He has made us accepted in the beloved. This is one scripture in the book of Philippians that I really love to read again and again, mga kapatid. Kasi punong-puno po ito ng kapahayagan ng Diyos. Take note of that. Sabi ho dyan, to the praise of the glory of His grace. Meaning, back then, hallelujah, in the early church, His grace, hallelujah, is praised and glorified. Meaning, sa tuwing mapag-uusapan sa unang iglesia noon, yun pong biyaya ng Diyos, yun pong pabor ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Ay talaga namang hindi nila mapigilan ang magpuri sa Diyos at luwalatiin ang Diyos, mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa katotohanan na yan. At makikita po natin na dito rin po sa talatang ito that it is through the grace of God that we have been accepted in the beloved, mga kapatid. So meaning, ang tanging naging daan para ikaw at ako ay matanggap at maging bahagi ng pamilya ng pinakamamahal ng Diyos, mga kapatid, ay dahil po o sa pamamagitan po ng kanyang masagana at mayamang biyaya.
It is never due to our own effort, mga kapatid. Hallelujah, or striving. Hindi ito kailanman dahil sa ating mga pagsusumikap na maging mabait, maging mabuti, maging kalugod-lugod sa Diyos. Hallelujah, upang tayo po ay maging kabahagi or matanggap sa pamilya ng pinakamamahal ng ating Panginoon. So, hindi po ganoon, mga kapatid. It is by His grace alone. Dahil lang sa Kanyang biyaya. And take note of that praise, He made us accepted in the beloved. Take note, He, that's God. God made you and me. So, made meaning talagang siyang may gawa. Hindi tayo ang may gawa, kaya tayo'y tinanggap sa pamilya ng mga pinakamamahal. Siya po ang may gawa. So, contrary to the world's view of acceptance, His acceptance is not something you ever need to strive for. You already have it the moment you accept Jesus as your Lord and Savior. So meaning to say, kapag ang isang tao po ay tinanggap niya ang ating Panginoong Hesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, sa oras din yun, siya po ay tinanggap na ng Diyos. Hallelujah! Sa pamilya ng mga pinakamamahal ng ating Panginoon. Wow! Purihin po ang katotohanan na yan. So, God's acceptance comes to us on the account of Jesus, mga kapatid. Tayo po ay tinanggap ng Diyos dahil lamang po sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, if you want to know just how acceptable you are to God, kasi yung iba parang wala pa raw silang ginagawa o hindi ba sila kailangan gumawa para sila ay maging katanggap-tanggap sa Panginoon? Well, ulitin ko, mga kapatid, your acceptance into the family of the beloved is only through Jesus. So if you have any doubt about it, listen to this. So if you want to know just how acceptable you are to God, kung gusto mong makita, kapatid, or malaman kung gaano ka katanggap-tanggap sa Diyos, you only have to look at the one who is called the beloved, and that is Jesus. Take note, He was the beloved of God. Hallelujah! Our Lord Jesus Christ, mga kapatid. So in Christ, makikita natin, you are highly favored and surrounded with favors, mga kapatid. Kung atin pong titignan, paano ba naging beloved ng Diyos ang ating Panginoong Hesus? So going back in the early days ng ating Panginoon, hindi ba nung siya ay binautismuhan ni John, pag-ahon niya doon sa tubig, ano ang sabi ng banal na kasulatan? Ang Ama sa langit ay nagsalita. At anong sinabi ng Ama? This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Take note of that, mga kapatid. Now, dapat po nating maintindihan na nung ideklara ng Ama na ang Panginoong Hesus yung kanyang pinakamamahal at siya'y kalugod-lugod, hallelujah, para sa Ama, wala pa akong ginagawa na kahit na anumang pagmiministeryo ang Panginoon at that time. Wala pa siyang may sakit na pinapagaling, wala pa siyang pinapatawad ang kasalanan, hallelujah, meaning, wala pang ginagawa ang Panginoon, the Father already declared that Jesus was His beloved Son and He is well-pleasing in His sight. So, ngayon, dapat makita mo ang sarili mo kay Kristo. Hallelujah! At dahil ikaw ay na kay Kristo, ikaw din ngayon, kapatid, hallelujah, ay pinakamamahal ng Diyos at kalugod-lugod sa Kanyang harapan because again, He sees you in Christ. And your acceptance in the beloved is only through the Lord Jesus Christ. Hallelujah! At isa hong magandang katotohanan pa sa mga tao na talaga hong tinanggap ng Diyos sa pamilya ng pinakamamahal ng Diyos ay ang katotohanan that they are highly favored of God and they are surrounded with God's favor. So meaning, ang mga taong tinanggap sa pamilya ng pinakamamahal ng Diyos ay mga taong kinalulugdan, lubos ng Diyos, hallelujah,
Sila po ay talagang pinapaligiran ng mga pabor, ng mga biyaya ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya nga madalas narinig po natin at sinasabi sa mga iglesia na naniniwala sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus that we are forever blessed, we are, hallelujah, we are highly favored, hallelujah, and we are forever accepted, mga kapatid. Wow! Purihin ang Panginoon sa katotohanan na yan. Okay. Also, if you want a proper estimation of your true value, kasi minsan, ito ang isang problema ng mga mananampalataya. Masyadong mababa yung pagtingin natin, yung pagtingin natin o pagpapahalaga natin sa ating mga sarili. That's why if you want a proper estimation of your true value, don't look at your academic transcript or resume, and definitely don't look at the mirror. Praise God. Hallelujah. Instead, look at the cross. Jesus loves you more than His own life. Take note of that, mga kapatid. Kasi minsan, sinusukat ang kahalagaan ng isang tao sa taas ng naabot niyang pag-aaral. O kaya sa kanyang katatayuan sa buhay. O minsan naman sa kanyang itsura. Hallelujah. Kaya yung iba ho, pagka tinignan nila yung salamin, yung mukha nila sa salamin, medyo dinidevalue nila yung sarili nila dahil sa kanilang itsura. Pero ang tama pong sukatan, mga kapatid, ng ating tunay na kahalagahan ay hindi sa kung ano ang natapos natin, hindi sa kung ano ang katatayuan at kalalagayan natin sa buhay, at hindi rin sa itsura natin, mga kapatid. Kundi doon, hallelujah, sa cross ng Panginoon. Na doon sa cross ay makikita mo na lubos kang pinahalagahan ng Diyos. Bakit? Ipinbinigay ng Panginoon ang buhay niya para sa iyo. Think of that, think about that, mga kapatid. Isipin natin ang katotohanan na yan. So never, never again, hallelujah, na magkakaroon ka ng mababang pagtingin sa iyong sarili. Kasi ang tingin sa iyo ng Diyos, sobrang napakahalaga mo. Na maging buhay mismo ng kanyang anak, ang kanyang ibinigay, hallelujah, upang ikaw ay makasama sa pamilya ng kanyang pinakamamahal. And I believe that's the message of the gospel, and it's the cure for every wounds, low esteem, low self-esteem, and all forms of rejection, mga kapatid. So kung mayroon man hong tayong mga kilala or marahil tayo ay nakakaranas ng mababang pagtingin sa ating mga sarili, mga kapatid, or we are experiencing any form of rejection, the cure, hallelujah, is to look to the cross. Because on the cross, praise God, doon mo makikita gaano kakahalaga para sa ating Panginoon. Well, I got this wonderful truth from as excerpt of the book of Paul Ellis in the Gospel of 10 Words, mga kapatid. Now, in Romans chapter 15, verse 7, there is a scripture here that I want us to read, mga kapatid. Praise God. Romans 15:7. Sabi po rito ni Paul, therefore, accept each other in the same way that Christ accepted you. He did this to bring glory to God. So meaning, when the Lord Jesus Christ accepted us, hallelujah, God is glorified. And also, mababasa ko natin dito that when we believers accept each other, take note of that, sa kabila ng kahinaan ng bawat isa, hallelujah, tinanggap natin ang isa't isa. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan? God is glorified. Amen. Kaya nga minsan, kahit na po mayroon o tayong mga kapatid na hindi tayo nagkakasundo sa ilang mga pananaw sa Biblia, mga kapatid, we still have to accept each other as brothers and sisters. Kasi doon po naluluwalhati ang Diyos, mga kapatid. Let us not make room sa mga pagtatalo-talo, mga dibisyon, mga inggitan, mga kapatid, na humahantong sa siraan, sa character assassination. Huwag tayong dumating doon sa punto na yon.
Bagkus maliwanag pong sinasabi ng banal na kasulatan, accept one another as Christ has accepted us. Take note, ano ang basihan ng pagtanggap natin sa isa't isa? The way Jesus accepted us. Now, tanong, nung tinanggap ba tayo ng Panginoong Yesus, lahat ba tayo ay katanggap-tanggap? The answer is no, mga kapatid. In fact, we are all enemies of God before He even accepted us. Mga kaaway tayo ng Diyos, mga kapatid. Mga makasalanan tayo. Hallelujah. And yet, maging sa ganong katatayuan at kalalagayan natin, tinanggap tayo, hallelujah, ng ating Panginoong Yesus. Kaya naman, dito maliwanag sinasabi rin ng Apostol Pablo, accept one another as Christ has accepted us, mga kapatid. And this will, sabi niya, bring glory to God. Hallelujah. So, divine acceptance, mga kapatid, will change the world. But before it does, it must first change the church. Sapagkat sa totoo lang po, mga kapatid, sa matagal na panahon, hallelujah, ang church ay nakilala bilang isang lugar, hallelujah, na kung saan ay naandun po yung rejection, naandun po yung judgment, at naandun po yung condemnation. That is how the church, hallelujah, have been known. It was a place of rejection, judgment, and condemnation, mga kapatid. But that was before. Hallelujah. And I have to admit, meron din po akong ganyang pananaw dati. Na kapag ka mayroong pumasok na talaga namang alam mong hindi tama ang kanyang pamumuhay, nandun ka agad yung paghatol. Although hindi mo biniverbalize, hallelujah, in your mind, nandun na kaagad yung judgment, nandun na kaagad yung condemnation, mga kapatid. Hallelujah. But thank God, salamat sa Diyos na nabuksan po tayo sa katotohanan na nung tayo'y mga makasalanan pa, minahal na tayo ng Diyos, mga kapatid. Hindi niya inintay na maging matuwid ka. Hindi niya tayo inintay na maging malinis. Hindi niya tayo inintay na mabuti lahat ang ating mga ginagawa bago niya tayo tinanggap or bago niya tayo minahal, mga kapatid. It was while we were still sinners, hallelujah, that God accepted us and loved us, mga kapatid. Hallelujah. Paano niya ito pinatunayan? Hallelujah. Christ died for us. Ibinigay niya ang Panginoong Yesus, hallelujah, upang siyang magbata, upang siya ang magbayad ng ating mga kasalanan. So hear me on this, mga kapatid. The gospel is not an invitation to accept Jesus. It is the stunning announcement that He accepts you. Wow! Napakaganda ang katotohanan niya. And again, I want to recognize Paul Ellis for this wonderful truth that he has written in his book, mga kapatid, na ang Ebanghelyo daw o ang mabuting balita ay hindi po ito imbitasyon para tanggapin ang Panginoong Yesus. Kasi sa matagal na panahon, yan ang nakasanayan ng church. And ulitin ko rin po, I have to admit na ganyan din po ako noon. Hallelujah! Ganyan din ang aking pananaw. Pero ang totoo pala, mga kapatid, ang mabuting balita ay hindi nagsasabing tanggapin mo si Jesus. Kundi ang mabuting balita ay nagsasabi, mga kapatid, o nagpuproklama na ikaw ay tinatanggap ng Diyos. Wow! Praise God. On what account? Hallelujah. Through the finished work of our Lord Jesus Christ. So we do not go out there, hallelujah, upang husgahan ng tao, hatulan ng tao, at pagkatapos sasabihin natin sa kanila, kailangan mong tanggapin ang Panginoong Hesus. Hindi. Ang mabuting balita pala na ating ipuproklama ay ganito. Sasabihin natin sa mga makasalanan, sasabihin natin sa mga tumalikod sa Panginoon, hallelujah, na sila ay matagal nang inaantay ng Diyos, na bukas ang kamay ng Diyos para sila'y tanggapin, hallelujah, dahil ang Panginoong Hesus ay nagsakripisyo na para sa kanila. Amen. Ang Panginoong Hesus ay nag-alay na ng kanyang buhay para sila ay maging katanggap-tanggap sa Diyos, mga kapatid. Wow! Purihin ang Panginoon. Hallelujah! And I believe this will make, hallelujah, this truth will make us fearless and bold, hallelujah, in proclaiming the good news, mga kapatid.
And this is the very good news that sinners and backsliders needs to hear, mga kapatid. Not judgment, not condemnation, hallelujah. Hindi yung pangungonsensya sa mga tao na kailangan nilang tanggapin ng Panginoon, kailangan nilang talikuran yung kanilang mga kasalanan. No, that's not the good news. The good news is, mga kapatid, matagal na kayong inaantay ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sabik na siya sa inyo. You can now come home. Hallelujah. And He will accept you. Hallelujah. Dahil ang Panginoong Yesus ay nagdusa na, nagsakripisyo na para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at para kayo ay maging katanggap-tanggap sa Ama. Wow! Purihin ang Panginoon, mga kapatid. So let's now go in Ephesians chapter 1 and verse 7. Ganito naman po ang sinasabi ni Apostol Pablo, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. So dalawang mahalagang katotohanan ang atin pong titignan dito, mga kapatid. First is our redemption, and second, hallelujah, is the forgiveness of sins, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. So the Greek word used for redemption is apolutrosis. Yan. Nakikita nyo po dito sa ating PowerPoint. And it was used 10 times in the New Testament. 10 beses po yan na ginamit sa Bagong Tipan. At ano ba ang kahulugan ng salita na yan? Hallelujah! This word literally means a releasing, effected by payment of ransom. Liberation procured by the payment of ransom, mga kapatid. This is according to the Greek scholar Thayer, mga kapatid. Hallelujah. So yun daw po ang kahulugan ng redemption or apolutrosis, mga kapatid. Yung ikaw ay pinakakawalan dahil sa pagbabayad ng ransom, mga kapatid. Hallelujah. At alam niyo po ba kung anong pinambayad ng Panginoon? Para po tayo ay matubos, mga kapatid. Para po tayo ay makalaya. If you will read Matthew chapter 20 verse 28 and Mark chapter 10 verse 45, ay klarong-klaro po sa mga talatang ito, mga kapatid, na ang halaga na pinambayad ng Panginoon o ang ransom na binayaran ng Panginoong Yesus para po tayo ay kanyang matubos ay walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. And whenever the Bible talks about the blood of Jesus, hallelujah, it means His death, mga kapatid. So meaning, ang pinantubos ng Panginoon, ang pinambayad ng Panginoon, para po tayo'y mabawi ng Diyos, para po tayo'y makalagan, mapalaya mula sa bilangguan at kontrol ng dyablo, mga kapatid, ay ang buhay mismo ng ating Panginoong Yesus. Sa pamamagitan ng kanyang, hallelujah, pagpapadanak ng kanyang banal na dugo. That's why in Colossians chapter 1 verse 14 ay mababasa po natin ang katotohanan ito. In whom we have redemption. Take note of that. So, hindi ka isang taong tutubusin pa lang. Kay Kristo, ikaw ay isang taong tinubos na, kapatid. Hallelujah. At paano ka natubos? Sabi rito, through His blood, the forgiveness of sins, mga kapatid. So there you go. Ang pinambayad ng Panginoon para sa iyong kalayaan, para sa iyong katubusan, mula sa lahat ng sumpa, mula sa kasalanan, mula sa kontrol ng dyablo, kapatid, ay walang iba kundi ang buhay ng ating Panginoong Yesus mismo. And take note, mayroon ng 3 mahalagang bagay na dapat tayong maunawaan about this redemption that Jesus provided for us on the cross, mga kapatid. Unang-una, hallelujah, this redemption was eternal. Or we can say, it's a forever redemption, kapatid. Saan natin mababasa yan? Hebrews chapter 9 verse 12. Sabi ron, He did not enter by means of the blood of goats and calves, but He entered the most holy place. Take note, once for all by His own blood, thus obtaining, look at that, obtaining
eternal redemption for us. Take note mga kapatid. So ang katubusan na prinubide ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay, ng kanyang buhay, ay walang hanggang katubusan. Purihin ang Diyos mga kapatid. Hallelujah! You are forever set free from sin. You are forever set free from sickness, from lack, poverty, and from all curses that came upon humanity, kapatid. At maging sa kapangyarihan ng dyablo, ikaw ay tinubos na ng ating Panginoon. Kaya madalas narinig niyo po sa akin, hallelujah, because of the redemption that Jesus provided on the cross, Satan is now forever defeated. Hallelujah. Amen. And you, as a believer, is now forever victorious. Amen. Wow, purihin ang Panginoon mga kapatid. Also, makikita po natin that this redemption that Jesus provided for us was intended to purify us from all iniquity, mga kapatid. Hallelujah. Lahat ng kabaluktutan. Lilinisin tayo nito sa lahat ng kabalikuan sa mga buhay po natin. Look at Titus chapter 2 verse 14. Sabi po rito, who gave Himself for us. Take note. So Jesus gave Himself for us to redeem us from what? From all wickedness. Look at that. And to purify for Himself a people that are His very own, eager to do what is good. Take note of that. Hallelujah. So kaya ka tinubos ng Panginoong Hesus, kapatid, hallelujah, ay upang ikaw ay linisin sa lahat ng kabaluktutan. Hallelujah. At ikaw ay maging isang tao na talaga naman pong sabik na sabik, gustong-gustong gumawa ng mabuti o ng kabutihan. Praise God. So ang mga tao pong tinubos ng Panginoon ay isang bagay ang makikita mo sa kanila. Hallelujah. They are eager to do good works. Ibig sabihin, nananabik sila, kasiyahan nila na gumawa ng mabubuting mga bagay, mga kapatid. Hallelujah. Gumawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Not to earn the favor of God, not to earn the right standing before God, but as a result. Take note. Kaya nga, ang gawa, mga kapatid, hallelujah, ay resulta lamang yan. Yan ang bunga, hallelujah, ng pagtanggap mo sa ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hindi ka gumagawa ng mabubuti para ikaw ay matanggap ng Diyos at magkaroon ng matuwid na katatayuan sa harapan ng Diyos. So take note of that. And lastly, mga kapatid, I want to read with you Hebrews chapter 9 verse 14. Hallelujah! Kaya ka rin tinubos ng Panginoon ay upang ikaw ngayon ay malayang makapaglingkod sa Diyos. Yan ho ang klaro rito. Sabi ho sa verse 14 ng Hebrews chapter 9, how much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that lead to death, so that we may serve the living God. Hallelujah. So yun pong mga taong tinubos ng ating Panginoong Hesus, naniwala, nililinis na ang kanilang mga konsensya, mga kapatid. Because ang tao po ay pwede siyang magkaroon ng evil conscience. But our consciences, hallelujah, were already cleansed by the blood of Jesus, mga kapatid. So today we have a clear and good conscience, mga kapatid. Hallelujah. Kaya yung pong mga taong tumanggap ng katotohanan ito rin po yung mga tao na malaya, masaya na nagsisilbi sa ating Panginoon. Praise God. Wala sa isipan nila yung sila ba'y katanggap-tanggap sa Diyos, sila ba'y karapat-dapat sa Diyos. Kasi minsan naririnig natin yan sa panalangin ng ilang mga Kristiyano, mga kapatid.
Na talaga sinasabi nila na sila hindi karapat-dapat, sila ay ganito lang. Pero kapatid, hallelujah, you need to have a clear conscience. Hallelujah. And a clear conscience, mga kapatid, hallelujah, ay isang konsensya na masaya, hallelujah, at malugod na nagsisilbi sa ating Panginoon. Kasi alam niya, hallelujah, 24/7, 365 days, siya ay laging katanggap-tanggap at may matuwid na katatayuan sa harapan ng Diyos. Wow! Palakpakan po natin ang Diyos sa katotohanan na yan. So, I will now close on this part of Ephesians chapter 1, mga kapatid. Hallelujah! Na kung saan ay sinasabi po rito, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Take note of that. So yung unang bahagi po ng Ephesians 1:7 says that through Christ we have been redeemed. Hallelujah. Then it follows na yung mga tinubos ng Diyos, pinatawad din sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Take note, lahat ng kanilang mga kasalanan. So here, Paul was saying that it is true, the riches of God's grace, that we have received forgiveness for our sins. Hallelujah. So yun, dahil po sa mayamang biyaya ng Diyos, at alam mo natin na yung mayamang biyaya ng Diyos ay tumutukoy yun sa Panginoong Yesus at sa kanyang kumpleto at sakdal na sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Na dahil sa kanyang ginawa na yon, tayo po ngayon ay tumanggap ng kapatawaran, hallelujah, ng ating mga kasalanan. Praise God, hallelujah. Alam niyo po, ito ay isang paksa sa banal na kasulatan na minsan ay marami pong iba-ibang pananaw, hallelujah. But I want to leave you with this statement, kapatid. To understand the total forgiveness of sins. When I say total forgiveness of sin, it means past, present, and future, kapatid. Hallelujah. We have to understand the value of the person who sacrificed himself on the cross for us. So Tagalogin natin ito. Hallelujah. Para maunawaan natin ang kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan or kumpletong kapatawaran ng ating mga kasalanan, kailangan makita natin yung halaga ng taong nagsakripisyo ng kanyang sarili doon sa krus. And I'm talking about our Lord Jesus Christ, mga kapatid. He alone, hallelujah, because He was sinless, could pay for all the sins of every man. Take note. So, unang katotohanan, si Jesus lang ang walang kasalanan. Walang ibang pwedeng tumubos sa atin, hallelujah, at magpatawad ng ating mga kasalanan, kundi ang Panginoong Yesus lamang. Why? Ang sabi ng Bible, Romans chapter 3 verse 23, all have sinned, mga kapatid. Lahat ay nagkasala. At anong estado ng mga taong nagkasala sa harapan ng Diyos? Sila'y mga patay. Ibig sabihin, wala silang ugnayan sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Pero ang Panginoong Yesus, siya po ay walang kasalanan. Hallelujah. Yes, nabuhay siya bilang isang tao. Tinukso katulad ng isang tao, mga kapatid, sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Pero lahat ng ito ay kanyang napagtagumpayan, mga kapatid. He remains sinless, hallelujah, hanggang sa siya ay ipako doon sa krus ng Kalbaryo. And when our Lord Jesus died at Calvary, look at this, He took all of humanity's sins with one sacrifice of Himself at the cross. Hallelujah. Kaya nga nung ang Panginoong Yesus na walang kasalanan ay inalay niya ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo, ano nangyari? Lahat ng kasalanan ng buong sangkatauhan ay napunta sa kanya. Pati na rin po yung kabayaran ng kasalanan ng lahat ng buong sangkatauhan ay kanyang tinanggap doon sa krus, mga kapatid. Kaya nga mayroon ng scripture sa Bible, if I will be lifted up, I will draw all to me. Hallelujah. Kaya nung ang Panginoong Yesus ay itaas, ipako doon sa krus, mga kapatid. Hallelujah. All of humanity's sins at lahat ng mga bunga ng kasalanan
lahat ng mga sumpa, sakit, karamdaman, imaginin mo lahat yun kapatid, was all drawn to Jesus. At lahat ng ito binayaran niya doon sa krus. Hallelujah. He took all the judgment, punishment, and condemnation for all our sins upon himself. And that's the value of the one man, Jesus. He is actually an overpayment for all our sins, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga kung talagang titignan mo, yun pong nagbayad ng nagbayad ng ating mga kasalanan, at ano yung pinambayad niya sa ating mga kasalanan? Sobra-sobra po yung pinambayad ng Panginoon para sa kasalanan ng buong sangkatauhan. Siya na lumikha ng lahat ng bagay, hallelujah, ay siyang nagbuwis ng kanyang buhay upang ikaw at ako at ang lahat ng tao ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga kailangan na lang natin gawin ngayon ay paniwalaan at tanggapin yung kapatawaran na yon upang ma-enjoy natin ang isang buhay na matagumpay, kapatid. Isang buhay na punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng kagalakan. Hallelujah! At ito po ang mga magagandang katotohanan na nakita po natin mula po doon sa versikulo 4 ng kapitulo 1 hanggang doon sa versikulo 7. And we will continue on our next program, mga kapatid, sa Monday. Ay pagpapatuloy pa po natin ang pag-aaral na ito. Marami yung nagtatanong sa akin, gaano ba katagal ang module na yan? Well, isa lang po ang sinagot ko, ayaw ko pong madaliin. Gusto ko talagang halukayin natin. Hallelujah! Talagang namnamin natin, mga kapatid, yung bawat katotohanan na nakapaloob sa mga sinulat na ito ni Apostol Pablo para makita natin ng klarong-klaro yung napakagandang buhay natin sa ating Panginoong Hesus. Hallelujah! At itong magandang buhay na ito na tinanggap natin will trickle down sa ating mga pamilya, sa ating mga paghahanap buhay, sa ating pakikisalamuha, sa ating mga kapwa-tao. So, thank you so much for watching, mga kapatid. Hallelujah! At katulad po ng aking ipinost doon po sa atin pong Facebook, hallelujah, ay mayroon po kaming hinihiling na gawin po ninyo. Hallelujah! Panoorin nyo lamang po ito. Kung hindi nyo man mapanood, hallelujah, sa oras na itinakda po natin, you can go to my timeline and watch it. Pero pagkatapos mong panoorin, i-like mo ito at i-share mo ito sa iba. Because we really wanted na ito pong mga katotohanan ito ay kumalat sa maraming mga tao na talagang makita nila ang isang napakagandang buhay nila sa ating Panginoong Jesus. So maraming pong salamat, mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. And also, I will be creating a group for all of us, hallelujah, na nasa Grace Academy Online School. Para doon po kung mayroon kayong mga katanungan patungkol po sa ilang mga bagay na tinaksa po natin, ay doon po natin sasagutin, mga kapatid. So again, thank you so much and God bless you and your family. Amen.